Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 12:30 in the morning here in the Philippines at may dalawa po tayong pag-usapan ngayon. Una, may update na itong DOJ tungkol kay Congressman Teves. Ito ay tungkol sa helicopter ni Teves. Okay, yan, alamin ang buong detalye niyan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong interview ni Tito Soto. Okay, ipapakita ko sa inyo. Tinanong siya tungkol sa status ng Itbulaga at medyo may malaking problema itong Itbulaga sa kanilang producer. So yan, alamin ang buong detalye niyan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you very much. So, ipapakita natin itong una nating topic, itong balita ng ABS-CBN. Sabi dito, isang helicopter ang itinuturing na matibay na ebidensya ng DOJ na magdidiin sa mga suspect at mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Itong DOJ, gagamitin nila itong ebidensya na itong helicopter ni Congressman Teves. Now, ito raw yung ginamit pagsakay ng gunman sa pag-escape raw. So, yan ang update ng DOJ. Sa akin naman, ang reaction ko dito sana naman itong DOJ ay sampahan na nila ng kaso, formal na kaso si Teves. Matagal na yung sinabi ni Atty. Topacio na it's better na magsampa na sila so that ang kampo naman ng mga Teveses makapag-defend sila sa kanilang sarili na. Sabi pa nga ni Remulla, 100% solved na raw itong kaso na ito. DOJ, sampahan nyo na ng kaso kasi gusto na namin ng maresolba itong case na ito. Hinihintay ito ng taong bayan. Kung meron kayong mga akusasyon o mga ebidensya, mabigat na ebidensya laban kay Teves, sana magsampa na kayo. No? Kasi inaasam-asam na ng tao ang hustisya ni Governor Digamo. So yun lang ang ating may comment dito. Kung if you think na itong helicopter ay matibay na ebidensya, sampahan nyo na. Kasi matagal na ito Puro na lang magpapamedya, puro na lang balita, walang aksyon na ginagawa. Naghihintay ang taong bayan. Sampahan nyo na ng kaso si Teves para matapos na ito. Maimbestiga na ito kung talaga bang may kasalanan si Teves. Yun lang ang ating comment dyan. Okay? So, comment, react on this matter para pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Libre yan, mag-comment sa inyong opinion, sa inyong analysis dito. So, pangalawa nating pag-usapan, may ipapakita akong video sa inyo tungkol kay Tito Soto. Interview ito sa kanya tungkol sa merong issue itong Itbulaga sa kanilang producer, itong Tape Incorporated. So, panoorin natin itong video na ito at sabay-sabay tayong mag-react dito sa video na ito. Play. Mainit ang mga sagot kaugnay ng Itbulaga ni dating Senate President Tito Soto. Kabilang ang pagkawala umano ng daang milyong pisong kita mula sa political ads at utang umano ng tape kay Vic Soto at Joey De Leon. Ang detalye sa chika ni Nelson Canlas. Yung sinasabi ni Nalulungkot si dating Senate President at Itbulaga host Tito Soto sa mga nangyayari sa longest-running noontime show ngayon. Sabi ni Soto, nagpasya siyang magsalita matapos marinig ang mga interview ni Mayor Bullet Halushos, ang Chief Financial Officer ng Tape Incorporated, ang producer ng programa. Ang usapan namin itong huli doon sa mga pinag-usapan na status quo, let's give it a try. Yun ang ending namin. Nothing is written in stone. Ganun diba? Kaya we were taken aback
when suddenly statements are made by a member of the board that are not only controversial but inaccurate and false. The production and the company the program is doing well, so okay lang. But we're having this conversation because all of a sudden one member of the corporation, an officer of the corporation, Kasi the other month, usap-usapan na itong Itbulaga eh, di ba? Na bubuwagin na raw yung Itbulaga. So I think itong si Tito Soto, lumitaw ito ngayon, ito naman yung side nila na pinakinggan natin na kung ano talaga ang nangyari dito sa Itbulaga. was interviewed and was not accurate. Tinukoy ni Soto na anyay bigla ang gustong pagbabago sa Itbulaga. Ano nangyari? Bakit bigla? Ang sabi sa amin, nalulugi daw. Kailangan daw paguhin ang nagpapatakbo. At kailangan daw i-reinvent ang Itbulaga. At meron daw mga portion na board sila. Ganun ang sinasabi. No? So, papalitan mo yung portion na nagre-rate dahil board ka. Sabi ko, hindi naman ikaw audience ha. Hindi ba? Ang audience yung tao eh. Ani Soto, hindi raw nalulugi ang programa, taliwas sa mga pinalalabas ng mga bagong namumuno ng show. Paano mo sasabing nalulugi ang Itbulaga or nalulugi ang tape? Baka tape nalulugi, Itbulaga hindi. Why? Pero, again, in 2021, SEC documents show that the tape had a 213 million net profit. Net profit for 2021. May diferensya sa financing, sa funding. Malaki diferensya sa funding. Ang Pero laki sa nun. kanilang problema yun. Problema ng tape yun, hindi problema ng Itbulaga yun. May nagsabi daw sa kanila tungkol sa nawawala umanong kita ng programa. We were informed that So sa madaling salita, problema sa pera. Meron sigurong hindi nabayaran, ganon. a little over 400 million pesos of political ads that were placed in Itbulaga vanished. Saan po napunta yun? I think you better ask tape. Kaya mo sila sumagot nun. Kasabay niyan, ang pagsisiwalat ni Soto sa umano'y utang ng Tape Incorporated, kina Vic Soto at Joey De Leon. Even yung sinasabi na wala daw utang kay Vic o kay Joey ang tape. That's completely false. Ano, ang laki ng utang kay Vic at kay Joey. Mahigit tigta 30 million pesos ang utang sa kanila. Nilinaw din ni Soto na magkaibang entities ang Itbulaga at ang Tape Incorporated. Tape is the producer. Itbulaga is the production. Itbulaga is Ito yung tanong, may corruption bang nangyayari dito? Diba? Yun ang tanong, kung may corruption ba dito? Vic and Joey. Yun eh. Who owns Itbulaga? Ito na. If it's a copyright issue, definitely it's owned by Joey De Leon and the three of us. Okay. Kami, siya nag-imbento ng pangalan eh. Pinaka-copyright nyo sa IPO. Uncontestable. Oh, copyrighted or not. May mga copyright sila ng merchandising and tape eh. Meron din kami mga nakapile eh. Pero, immaterial yun. Ask the lawyers. There's no such thing as ikaw may magpag-aari ngayon pero itong ang nag-imbento at saka may-ari sila. Hindi pa pwede yun. If you're talking of Itbulaga, it's owned by Joey De Leon and Tito Vic and Joey. Yun ang ano nun. Yun ang, if you're asking about tape is owned by them. Sabi ni Soto, sinimulan ang Itbulaga noong 1979 at ang orihinal na konsepto ay galing sa producer na si Tony Toviera. Pero makalipas ang 43 taon, Ginusto daw nung board, according to the person talking to us, the acting CEO now or the president na nagpalit kay Tony Toviera. Ang gusto raw i-retire si Tony at pumasok yung grupo nila to patakbuhin yung production. Ganun yung original na pinaplano. Tito Sen, sabi po ni Mayor Bullet, mare-retain daw po ang mga host ng Itbulaga. Aalis po ba kayo ng Itbulaga? Alam mo, masagwang pakinggan sa amin yung mariretain kami.
Para bang pwede kaming sipain? Kami nga ang Itbulaga eh. Kaya para kay Soto, dalawa lang ang pwedeng kahinatnan ng lahat. Where do you see this going? Well, there are only two ways to see. Ano? One is leave it as it is. Non-negotiable yun. Oo. As I said earlier, let sleeping dogs lie. It's doing well. Leave it alone. Ganun yun eh. Ano yan? That's one road to take. The other road is hindi na tayo pwede magsama pagka ganun. I think that's the other course. Magre-react tayo dito. Para sa akin, no? Kanina, nagtanong tayo kung meron bang corruption ditong nangyayari. Bago ito, nagka-problema itong Itbulaga. Yan, tanong lang yan. Kasi pera na itong pinag-usapan ngayon dito. So, in our opinion, no, sa akin, para sa akin, hindi lugi yung show. Hindi lugi yung Itbulaga for me. Hindi lugi yung Itbulaga dahil meron ng name ang Itbulaga. Marami nang nakasponsor dito. Marami ng diehard na mga ads. Tested and proven na itong Itbulaga when it comes to business sa mga noontime show. So, hindi malulugi ang Itbulaga. Alam nitong si Tito Vic and Joey kung paano i-run itong show na hindi malulugi. Mga veterano to, mga legend ito. Alam nila kung paano ang business na ganito. Kaya hindi ako naniniwala na lugi ito eh. Sa akin lang is, meron siguro dito. Analysis natin dito ha. I might be wrong, I might be correct. But, meron sigurong na mismanage itong pera. Na sabi pa nga niya, meron raw halos tagta 30 million ni na Vic at itong si Joey De Leon na hindi nabayaran. We are hoping na ma-resolve nila without hindi ito aabot sa korte kung ma-resolve lang ito sa usapan nila dahil alam naman natin matagal na sila, ilang years na silang nagsasama dito sa kanilang production. Hindi ko alam ha kung ito pa ba rin yung ginamit nila na producer nung nandun pa sila sa ABS-CBN. Naging GMA sila. Pumunta sila, hindi ko alam. Pero if ganun nga katagal, kung pwedeng pag-usapan ito at pwedeng mabayaran yung dapat mabayaran, hindi ma-resolve ito with their own, within the circle sa kanilang management. Pero sa akin, hindi ito logi for me. Matagal nang Itbulaga, marami ng mga artista na yumayaman. It only shows na ang Itbulaga is very productive kasi marami ng natulungang artista ito Itbulaga. Yun lang ang sa atin, hindi lugi for me itong Itbulaga. Kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-analyze, mag-comment, pag-usapan natin yan sa comment section kung ano ang inyong opinion tungkol dito. Ano ba talaga ang mga tunay na pangyayari for you? Give your reaction, your analysis at babasahin natin yan lahat. Okay? So like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So guys, have a great morning. So it's 12:40. So see you in my next video. Have a great day and God bless inyo lahat.